Tingnan mo nga naman, Sandali po lamang. Ang oras po natin, eksakto, en punto. 6:00 ng umaga. Samantala po naman. Ayun. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Bagamat generally peaceful ang pagsalubong sa bagong taon, naging madugo ito sa pagtaas ng bilang ng mga insidenteng may kinalaman sa paputok. Sa report ng Department of Health, nasa 116 ang nabiktima ng paputok sa selebrasyon ng bagong taon, kabilang po ang 11 buwan, 11-month-old na sanggol na naputukan ng pikulo sa Metro Manila. Mas mataas naman ang bilang ng mga firecracker-related injuries na naitala ng PNP na umabot sa mahigit 500, 509. 4 ang patay sa unang araw ng 2024. Inamin po ni Police Colonel Jean Fajardo, ang tagapagsalita ng PNP, malaki ang itinaas ng bilang ng mga tinamaan ng paputok. Sa kabila ng paulit-ulit na babala ngayong taon, ang unang New Year na walang anumang paghihigpit sa paggalaw dahil sa pandemic. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Magtago ka na, 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na, 2x2. Hahataw ng todo, urado ka, 2x2. Ang katotohanan, dala nila, 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka, 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka, 2x2. Hi. Maganda morning. Lamig. Galing ka ba dun sa napakalamig na pinuntahan ni Kuya Angelo? Saan ba yun? Yung nagpapagulong-gulong sa yelo? Sa snow? Matindi kaya kumukulot yung boses. Pinuntahan niya yata yung sa Japan, yung gumagawa ng mukan. Gumagawa ng ultabayo. Pero hindi dahil sa ultabayo. Hindi. Talagang panahon ngayon ng pagbabago ng panahon. Hindi naman. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa ikalawang araw na ito ng 2024. Happy New Year! Happy New Year! Woo! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? May pasok na ngayon! Meron na ba? Hindi na. Akala pala ng iba holiday pa rin hanggang ngayon. Hindi ba? Nako. Umaasa pa naman ako ng double pay ngayon. Nako, kumbasyero.
Kita mo naman yung kalendaryo, bagong-bago. Oo nga, ano? Bagong-bago. Oo nga, ano? Sino ba may sponsor niyang kalendaryo natin? Mabuti nga at may mga namimigay pa ng ganyang kalendaryo. Good quality roofing services. Ito kanto, kumbachero. Cherry Loom. Cherry Loom pala yan. May aluminum na. May pintura pa. Ayan, no? Adoso ng Enero. Kumusta mga nasa biyahe? Mga sinagad talaga ang kanilang bonding sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga probinsya. Nire-report kanina ni Edwin Duque, ang NLEX daw hindi naman ganun kabigatan. Pero itong MacArthur ang mukhang babiyahe. Nagtitipid. Ayaw. Naubos na siguro ang salapi. Naubos ang salapi sa mga inihanda. Kumusta mga naghanda ng medianoche? Naghanda ba kayo ng may pakpak? Nako, medyo titingnan-tingnan ninyo dahil bawal ang may pakpak daw dahil baka lilipad ang swerte. Ganon. Tulad ng manok, pabo, kalapate. Sino naghanda ng lechon? Aba. Ayan. Naglechon ba kayo? Pagka may lechon, matindi. Wag daw maghahanda ng may 4 na paa dahil baka raw tatakbong mabilis ang swerte. Pakadami naman. Alam mo, Mr. Shuli, ang dami mga bawal, Mr. Shuli. Baboy, baka, kambing, ayan, baka daw tumakbo ang swerte. Ayan, baka naman yung prutas. Mga prutas, di ba? Usong-uso yun. Talaga. Mga bilog-bilog. Wag din daw yun. Dahil baka gumulong ang swerte. Ano pa mga bawal dyan? Seafoods, isda, alimango, at lamang dagat. Ano sabi? Sino sa inyo naganda na lang ng seafoods dahil ayaw nang may pakpak, ayaw nang 4 na paa. Ayan. Ayaw ng prutas. Wag daw lamang dagat dahil baka daw malunod ang swerte. Ngayon, pagka wala kang kinain, wag, bawal yan. Bakit? Baka mamatay sa gutom ang swerte. Kaya doon sa mga hindi na naghanda dahil sa napakaraming bawal, maswerte kayo dahil marami kayong pera. Ayan. Hindi kayo naalala ko kung bachero yung report ni Boy Gonzales bago magbagong taon, yung isang yung jumbo na lechon. Jumbo lechon. 22,000 ba yun? 22. Napakamahal na pala ng lechon ngayon, Talaga. Kaya tuwan-tuwa yung chokes to go yung chokes to go, yung lechong manok na lang. Hindi, lilipad ang swerte. Di bale, walang problema. Nakatusok na yung manok. Nakatusok na yung manok. Nako, ano bang naging sitwasyon sa inyong lugar? Grabe rin ba ang mga nagpaputok? Joseph, grabe, ano yung binasa mo kanina kung bachero? 11 buwan? Paano namang nakapagpaputok ang 11 buwan? Alam mo ngayon kung bachero, baka kasama yung magulang o kasama yung mga kalarong kapag 11 buwan, nakakalakad na yan. Nakakalakad na ba yung ganon? Si Si Helga ba nung maglakad ilang buwan? Hindi, maagang nagsipaglakad to mga anak ko Ganun ba? Kaya mga gala Tsaka ang lalaki. Ang tatangkad. Maaga. Si John Bailon yata matagal yan. para 12 anyos na. Dumedede pa. Sa inyong lugar. Grabe din ba ang mga sa lugar namin kung bachero, sandali lang. Yung mga ilang minuto bago mag alas 12. Tapos pagkatapos ng alas 12, sandali lang. Hindi katulad dati na talagang grabe. Yung before pandemic. Tapos ngayon yung pinaka maluwag pagkatapos ng pandemic. Hindi pa rin. Hindi na rin nabalik sa dati. Sa Cebu, kumbachero, doon ako ng bagong taon sa Cebu. So nakakain ka ng lechon Cebu? Kaya kinabahan tuloy ako sa sinabi mo Baka tumakbo. Tumakbo ang swerte. Sa Cebu, kumbachero, mukhang maraming organized na mga fireworks. Ayun. So kahit saan ka tumingin may fireworks. Pero pambihira ako makarinig ng mga putukan lang ng putukan. Ang dami pa pala ng yung mga bawal, yung piccolo, plapla, meron pa ba nung Bin Laden?
Palagay ko, meron pa yun. Naku, kutakot-takot ng mga klase ng paputok. Akala ko yung nabasa kong 4 years old, siya yung pinakabatang biktima. Meron pa palang 11, hindi 11 anos. 11 months. Naku, ano kaya yun? Dala-dala ng magulang. In all likelihood, kumbachero, ganun ang nangyari doon. Oo. Yung isa super lolo pa yata yung pinaputok ng isang bata. Marami talagang mga kababayan Magulang. tayo. Ayaw pa rin Magulang, lumubay. nasa magulang yan. Kapag ganung mga edad na mga bata, kapag nadidisgrasyang ganyan, ang laki ng pananagutan ng magulang. Magulang ang dapat na sinisisi sa ganyan. Oo. Meron din naman kasing mga bata kung batsero. Halimbawa, yung mga 4 na taong gulang. Sobrang lilikot. Lilikot. Nagpunta, halimbawa, tapos na yung bagong taon. Nag-iikot, may napulot lang na Nako, ganyan. yun, ang delikado. Biglang hinawakan. Pumutok. Ayaw, may mga ganun eh. Dahil si tatay at si nanay, pati parehong nakagulapay. Sa dami ng kinait, sa dami ng mga inom. Yung mga nag-inom-inom dyan. Naku, inang talaga. Kayo ba'y makakabalik na dahil ang sabi nga ni Kumbachero dito, may pasok ngayon. May pasok na. Hindi pala holiday ngayon. Oo, nakakatamad naman talaga. Nakakatamad naman talaga para hihilahin mo yung katawan mo lalo pa tayo ang aga ng gising natin sa bago pa lang mag New Year medyo nag-i-enjoy na tayo sa medyo tanghaling gising. Umagising ka ng alas 6 ng umaga para ka nang tumama sa pader. Kaya Yuel, thank you Yuel. Sino ba mga nakasama mo rito? Ikaw lang. Siya lang. Hindi ka ba sinamahan ni Mother? Hindi, dito sa programa. Sila mag-isa kang batsero. Ganun ba? Ayaw yata ni Yuel na may kasama. Yuel, ikaw, ayaw mo na may kasama. Tapos kahapon si Sherwin. Si Sherwin. Sherwin ng Tumirada kahapon. Ganun ba? Ayan. Yuel, Sherwin, Happy New Year sa ating mga kasama dito sa DZRH. Kay sa mother natin dito, si Mother. Where is Father? Ayan. Sana at sa mga kababayan nating walang sawa sa kapapanood, kapapakinig sa DZRH, especially dito po sa 2x2. Thank you so much. And DZRH ay number 1! Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Oras po natin. Engineer Tony Nanggel, Achi Ahya, Mr. Jelom Tang, Lakyam Chap Dihon. 6:12 ng umaga. ACS Balita, susunod na. This time check is brought to you by Berna sa 2x2 sa DZRH. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Martes, 2 sa buwan ng Enero 2024. Narito na po ang ating ACS Balita. Ikalawang araw ng taon, sinalubong ng bawas presyo sa mga produktong petrolyo. New Year baby isinilang sa Fabella Hospital sa unang minuto ng 2024. Presyo ng bigas pinangangambahang mananatiling mataas ngayong taon. Pacquiao Mayweather rematch kasado na. Laseng na traffic enforcer nasa hot water. Aba, tingnan mo nga na binuhusan. Parang kapilang pa. Matapos mahagip ang dalawang commuter sa EDSA Busway, Quezon City. Pulis patay sa sariling baril sa mismong unang araw ng bagong taon sa Davao del Sur.
Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang CS Balita. Sa detalye ng mga balita, dito muna tayo sa ating good news. CS Good News. Umarangkada na ang tapyas presyo sa mga produktong petrolyo sa ikalawang araw ng 2024. Batay sa anunsyo ng mga kumpanya na langis, bababa ng 1.40 ang kada litro ng kerosene o gaas. Yung gaas, yan. Ang diesel naman ay 35 sentimos, habang ang gasolina ay 10 sentimos ang ibinaba simula ngayon. Winelcome po ng Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa Mandaluyong City. Sa Mandaluyong pala yung Fabella Hospital. Nalipat na pala. Oo nga, ano, Di ba- parang di ba sa Maynila sa Maynila yan eh. Dr. Eric Tayag, nilipat nyo na ba? Inilipat nyo na pala. Yun. Mother, wala man lang kaming kamalay-malay, inilipat na pala yung Fabella Hospital, Mother. Sa Mandaluyong? Ang New Year baby ng 2024. Pagpatakpo ng alas 12 ng hating gabi, ipinanganak ang isang malusog na sanggol na lalaking ng 23 anyos na si Ronaldin Concepcion mula sa Cavite. Naging emosyonal naman ang kanyang mister na si John Michael Dizon. Bakit? Ayon kay Dizon, 3 taon silang naghintay bago dumating sa kanila ang kanilang panganay na anak na pinangalan ng Jaden Rayleigh. Si Jaden. Bilang regalo sa New Year baby, binigyan ng Fabella Hospital ng diapers at iba pang pangangailangan ng mga sanggol na ipinanganak sa unang minuto ng 2024. Teka, andito na pala sa linya natin si Dr. Eric Tayag, ang tagapagsalita ng Department of Health. Dr. Eric, magandang morning! Happy New Year! Si Ka Jerry. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Kumusta po kayo? How's your New Year, Yusek? Nagulat naman ako at yung pabelya nasa Mandaluyong. Yan, ang kumusta ang aking New Year. Nagulat din pala kayo. Nasa Maynila po. Letter M pa rin po umpisa. Maynila po. Yan na, yun sa mga nakikinig sa atin, hindi pa nalilipat yung Fabella Hospital. Anyway, Dr. Eric, sabi niyo meron kayong dance moves. Hindi na umabot, kaya ayun, bilang kahapon. Ang dami daw tuloy na puto. 231. Pero baka umakyat pa yan kasi hanggang sa January 5 pumupunta sa ospital, iuulat namin ng January 6 para sa kabuuang bilang. Ulitin lang. 231. Mamaya magbibigay uli ng update. Ulitin lang natin, Dr. Eric. Ang naputukan ay 230 kasi yung isa doon ay nakalulo ng 150. Kaya pinasama namin sa total 231. Hindi pa kasama ron yung mga stray bullets na kinukumpirma pa namin sa tulong ng mga kapulisan. Pero sa ngayon po, Yusek, nitong kahapon yata narinig ko may isang patay dahil sa stray bullet. Sa record nyo po ngayon? Sa Maribeles, Bataan po yan. Kinukumpirma po namin sapagkat may dyan kasi baka mamaya wala namang kinalaman sa selebrasyon po. Tapos meron pa palang Watusi. May nakaluno ng Watusi. Opo. At ito po ay pinanawagan po namin kasi nung una po ay usang umalis sa ospital, nanawagan kami bumalik para makumpleto po yung gamutan kasi pinaliwanag namin na lasong po yan at maaaring kapatay po ng isang nakalulong po ng Watusi. Ilang taon po uli yun, Doc Eric? 4 na taon. 4 years old. Opo. Ano po ba yan? Mas marami ngayon ang na-report sa inyo kaysa nung mga nakaraang taon? Sa ngayon po, ang kapuna-puna ay 11 na may naputulan ng daliri. Bagamat nalungkot kami kasi
may isang bata, 4-year-old sa Central Luzon po na kung saan ay gumamit ng dart pump, 4 years old lang yun. 4 years Yung sa kanang kamay niya, lahat ng daliri na po. Naku po. Ay, sus, Mario. 4-year-old ho yan. Kanina may binabasa kami na naputukan din. 11 months. Old. Piccolo. Ayun ang pinaka Bata. Piccolo naman, natunog yung mukha. Nako, Paano po ba nangyari doon? Nahagisan po. Hindi siya mismo ang nagpaputok. 11 months old dyan, ha? Kaya nga ho nagtataka ako. Oo, Nakakalakad na ba ang 11 months? Nahagisan Nahagisan. po. Kawawa naman, opo. Sus, Mario. Yan ang sinasabi natin doon sa iba nating mga Kasi kababayan. baka, hindi namin alam yung maaaring may karga doon sa baby, lumabas, may pumupukol nung kung ano-anong paputok, isa yung piko to. Opo. Grabe, Iba talaga, ibang hindi talaga mapigil. Pinakamatanda naman dahil sa quitis, 72 years old. Quitis naman. Ilan po? Ilan taon? 73. 72. 72. Siya naman yung gumamit po nun. Siya mismo. Opo. Siya mismo naputukan ng quitis. Di ba ang quitis pataas yun? May mga hindi magandang quality Gawa. o kaya naman Pumalya. hindi marunong gumamit ng quitis. Ayun, sumabog. Okay. Maaring may mga iba pa hong hindi pa na i-record o kaya naputukan pero ginagamot na lang sa bahay. Pwede ho ba yung ganon? Nasa bahay na lang, Yusek? Yung unang first aid sa bahay, kasi pinaugasan namin ng todo-todo yan, mga 15 minuto nga yung recommendation namin para hindi na matanggal yun dun Kasi burn yan burn. Okay. Para maampat yung patuloy na init na nilikha nung pagsabog ng paputok. Kailangan yung dalhin kahit na maliit po yung sugat. Kasi sa bahay wala pong antitetanong, sa ospital meron. Yun. Tapos, baka linis linis na para masabi lang nilinis. Pero pag dinala sa ospital, pinuka namin yung sugat, ayun, nandun, ng pulbura at baka nabubulok na yun naman. Ayun. So, tetano ang pwedeng mangyari? Oo, gusto namin iwasan yan kasi wala na kami nare-report na tetano. Baka ngayon pa tayo mag-report kung kailan naman nagpapaalala kami tuloy-tuloy na kung pwede ay bumisita kahit na 3 araw na yung sugat nyo po para makasiguro po kayo. Baka nag-aalala sa gastos. Hindi sa gastos, baka nahihiya magpa-ospital dahil naputukan. Pwede po yun. Baka makantsawan, gano'n. Pero hindi natin dapat yun ang isipin. Kung matetalo tayo, marireport ka pa rin at dadali ka talaga sa ospital. Opo. Hindi, mapuntahan ko yung gastos. Pagka ba ganito, libre sa public hospitals? Sa mga pamalaang sa government hospital po ay libre po ang aming servisyo. Ayun, sa government hospital, Pati gamot? Opo. Pati gamot, ayun. Importante yun. Yung mga naputukan dyan, yung mga nahihiya pa o nag-aalala sa gastos. Ayan, kailangan daw dalhin sa ospital yan. Kahit maliit lang ang sugat, Doc Eric? Oo, kahit maliit. May nakita ko nung ang liit ng sugat. Hindi mo talaga iisipin na matetetano. Nang binuksan namin, nagbubulok na yung laman sa loob. Nandun yung mga papel ng pulbura. Grabe Okay, sa mga sa mga nadagdag sa milyong Pilipino, na ho record nyo dyan sa Pabella sa Hospital, Pabella, sa Mandaluyong? Hindi, Manila. ang unang ni-report nila 20 mga isinila. New Year pero babies. Unang-una na saktong alas 12 ng ating gabi, ayun nga yung mag-asawa na 3 taon na sila naghihintay magka-baby. So, at sa buong mundo, 8 billion na tayo. 8 billion. Sino mo nga naman, napakarami na. 8 billion at yung pagdami ng taong yan, ang isa ring problema natin ngayon ay yung COVID, Doc Eric.
ito bang mga selebrasyon natin itong Pasko at Bagong Taon ay nagpalala sa numero ng COVID natin dito sa Pilipinas? Ayon sa datos namin at nireport ng aming kalihim, medyo may konting pagbaba. Subalit tuloy yung monitoring namin sapagkat sa ibang bansa, yung JN.1 na sinasabi ng WHO na bagong variant of interest, ay meron na rin tayo rito. 18 yung na-report namin at naka-recover naman lahat. Subalit sa ibang bansa, iba yung nararanasan nila sapagkat nagsabay yung COVID at influenza. Dito meron din tayong ganun. May ilang ospital tayo na kinakaya pa, pero sa pangkalahatan na hindi naman napupuno yung ospital natin. Yung ICU, minomonitor din namin. Nagkakasya pa naman yung mga pasyente, pero ganun pa man, ang aming ulat ay nagpapabatid na kung kailangan pong mag-mask, huwag na ho kayong mahiya, lalo na senior citizen kayo. O kaya naman meron na kayong nararamdaman. Magpa-test ho kayo para masama sa reporting natin. Kasi kung hindi po ma-report yan, hindi natin malalaman kung tayo ay natutulad na din sa ibang bansa. Itong probinsya ng Quezon, Combachero, may nilabas uling kautusan para sa mandatory wearing of face mask, Dr. Eric. Ayon na rin sa pagtimbang-timbang doon ng pamalangan sapagkat sila yung nakakaalam ng datos po nila. At sa listahan po namin, Quezon City ang pinakauna sa listahan na may pinakamaraming na bagong kaso. So, ito pong pagsusuot po ba ng face mask ay inirekomenda ng DOH na gawing mandatory? Hindi namin nirekomendang mandatory, subalit pinaalalahanan sa mga kababayan natin na gaya ng dati kung may nararamdaman kayo, nasa matao kayong lugar, hindi maganda ventilation, at tatagal kayo sa isang masikip na lugar, ang pagsusuot ng mask ay makakatulong kasama na yung public transportation. Sa mga paliparan nga, halos wala nang nagmask. Oo nga, napansin ko. Pero kung kinakailangan po, lalo na sa yung isang dahilan kung bakit kumakalat yung JN.1 ay sa tinatawag nilang holiday travel. Marami kasi talagang nagbiyahe ngayon ay kasama yung nagbiyahe, hindi lamang po yung bagahe nyo, baka pati yung JN.1. Yung virus na yun. Ano ho ba kaibahan nun, Doc Eric? Nakailang mutation na yung COVID na yan? Okay. Ito, dun sa sinusundan niyang, kumbaga sa nanay niya, yung BA.2.86, isa lamang mutation ang nangyari, pero sapat na para mas lubang nakakahawa po. Mas nakakahawa itong JN.1. Makahawa, oo. Kaya lang, katulad ng mga sinundan niyang variant ng Omicron, di ganong karaming na ospital at kinakaya pa ng bakuna natin. Kaya lang ngayon pinag-aaralan dahil sa yung mga bakunang tinanggap natin ay kalaunan bumababa yung protection natin laban sa mga bagong variant. May mga bagong labas kasing COVID vaccine. So yun ang tinitingnan ngayon na baka yun ang bagay sa JN.1. May plano ho ba ang DOH na bumili at magkaroon ulit tayo ng libreng vaccination? Nasa plano na po yan sapagkat tinitimbang namin ang sitwasyon po. Ano nangyari doon sa yung nakaraang bakuna, yung bivalent? Naiturok po ba lahat yon? Naubos na po yun. Naubos. Yung mga, kaya lang kung tayo magkakaroon ng mga bagong bakuna, siguro ibibigay uli yun sa mga senior citizen, yung may iniinom na maintenance medication, o kaya naman sa mga frontliners natin na lingkod pangkalusugan. Wala pa ho bang available sa mga drugstore natin na COVID vaccine na halimbawa, meron namang kakayahang bumili, sila na lang magpaturok? Meron yung
Pfizer bivalent na binigyan ng Certificate of Product Registration ng FDA ng 5 taon. Okay. Hindi na ako sigurado kung saan butika ngayon maaaring mabili yan. Pero kailangan pa rin ng prescription. Opo. Doc Eric, Yusek, last na lang po. Di ba ang dami nga ngayong may mga sipon, lagnat, well, parang yung ang tawag nga doon ay ILI, yung influenza illnesses. Okay lang po ba ang self-medication doon o kailangan pang dalhin sa ospital? Ang importante po yung makapagpa-test kasi kasama ang COVID sa influenza-like illness. Marami sa mga COVID ay pwede naman sa bahay. Ibubukod lang siya ng kwarto o espasyo hanggang sa bumaba yung lagnat. 5 araw na lang ang kailangan ng isolation. 5 araw. Inom ka ng paracetamol. Kung matindi po yung ubo nyo, ay pwede naman po kayo mag-telemedicine. Para sa ganun, hindi na kayo maalis ng bahay. Mabibigyan naman kayo ng reseta. Pwede naman pilin yun. At kung meron kayong pansukat ng oxygen, yung pulse oximeter, wag lang bababa sa 90%. Ibig sabihin yan, hindi nyo kailangan ng oxygen sa ospital. Makakaraos at makakaraos. Yun. Antibiotic, hindi pwedeng over the counter yan. Kailangan may reseta, no? Oo naman. Sapagkat katulad niyan, ang binibigay kasing antibiotic ay yun din yung binibigay sa mycoplasma pneumoniae, walking pneumonia. Pag naabuso natin yan, wala na tayong magagamit sa walking pneumonia. Kasi resistant na. Opo. Doc Eric, marami pong salamat. Thank you. At kung sakaling meron na kayong bagong kung sakaling meron na kayong bagong dance move, balitaan nyo kami kagad. Padala kahit na basta hindi lumilipat yung pabelya sa Mandaluyong. Thank you po. Si Yusek Dr. Eric Tayag, tagapagsalita ng Department of Health. Magbabalik pa rin ang ating ACS Balita, 6:36 ang ating oras. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, matikit at malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! 6:40 ang ating oras, tuloy ang ACS Balita. Nagbawala ang grupo ng mga magsasaka sa posibleng pagtaas ng presyo ng bigas ngayong taon. Sa pagtaya ni Leonardo Montemayor, chairperson ng Federation of Free Farmers, mananatiling mataas ang presyo ng bigas dahil nagmahal ang presyo ng palay noong huling anihan. Bukod pa sa inaasahang epekto ng El Nino phenomenon sa bansa hanggang sa second quarter ng taon. Posibleng magkaroon ng rematch ang mga retirado ng boksingero na sina World 8 Division Champion Manny Pacquiao at American rival Floyd Mayweather ngayong taon. Ito ang pinahiwatig ni Pacquiao sa pagbisita sa Rizin 45 Mixed Martial Arts event sa Japan kasama si Rizin Chief Executive Nobuyuki Sakakibara. Sa isang video na ipinost ng Rizin sa kanilang social media account, tinanong ni Sakakibara si Pacquiao kung gusto nitong muling labanan si Mayweather. Ano sabi? At ang sagot ni Pacquiao ay, you know. I know. Wala bang wala. Of course, sabi niya. Sabi ni Manny. Sabay kain ng pasas. May pasas ba dyan sa Racing? Wala naman. Saan yan? Rizin. 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 Sinabi ni Manny, pabrika ng pasas. Parang ganun yun, ano? Sinabi ni Manny na tulad ng kanyang pangako, muli siyang aakyat sa boxing ring ngayong 2024 at isang malaking laban ito na magaganap sa Japan. Yun!
Samantala, isang pulis ang nasawi matapos aksidenteng mabaril ang sarili sa loob ng bahay sa Barangay Mabuhay, Bansalan, Davao del Sur, madaling araw ng bagong taon. Ang biktima ay si Patrolman Jeniel Salip Pepito ng 2nd Davao del Sur Mobile Company. Ito yung picture niya. Ay bata pa, no? Ayon sa pamilya Pepito, hawak ng biktima ang kanyang baril nang bigla itong makalabit at pumutok na tumama sa kanyang pisngi. Mario Josep, Naku po. nadala pa sa ospital ang bagitong pulis, ngunit binawian din ng buhay. Alas 6:42 ng umaga, na imbaga bigat kada kayo amin na po, agring kayo, gising na. Pinaiimbestigahan ni MMDA Chairman Don Artes ang nag-viral na insidente hinggil sa isang lasing na traffic enforcer na nakahagip ng 2 pasahero ng bus sa EDSA Busway sa Quezon City. Ayon kay Artes, ang parusa sa hindi binanggit na pangalan na MMDA enforcer ay depende sa employment status nito. Kung job order lang ang status ay sibak agad. Ngunit kung permanent ay dadaan ito sa due process. Traffic enforcer yan? Oo. Pumasok sa busway. Makikita po sa ipinost na video ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation noong linggo na nasa impluensya ng alak ang enforcer habang sakay ng motorsiklo. Oo. Ito, siya ba yan? Siya nga yan. Nabuwal pa yung motor nung tinutulak niya, nabuwal. Oo nga eh. At nabangga ang 2 commuter sa kahabaan ng Main Avenue EDSA Busway. Ayun. Hindi daw alam ng lasing na traffic enforcer na ang nasabing area na kanyang dinaanan ay sakayan at babaan ng mga pasahero ng bus. Ayun. Ako, ito. Ayan, no? Nakuha nun ng video. Kanina tinutulak niya yung motor. Nabuwal. Kaya bagsak din siya. Bagsak. Mario Josep na traffic enforcer. Samantala, umarangkada na ngayong taon ang panibagong subsidy program para sa mahihirap na pamilya. Ito ay ang Lifeline Subsidy Program na layong bigyan ng discount ang mga mahihirap na pamilya sa kanilang bill sa kuryente. Gayunman, nilinaw ng Department of Social Welfare and Development na tanging mga miyembro ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program ang kwalipikado sa programa. Alas 6:44 na ng umaga, mas mababa ang naitalang sunog noong Disyembre 2023 kumpara sa katulad na panahon noong 2022. Ayon kay Annalie Atienza, spokesperson ng Bureau of Fire Protection, umabot lamang sa 77 ang naitalang sunog sa Metro Manila kumpara sa 249 noong December 2022. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Si Mami at si Bachero ng Bayan, Kakunying at Ka-Jerry. 2x2. 12 minutes before 7. Kumusta mga nasa biyahe? Kumusta ang sitwasyon sa ating mga lansangan? Kumusta ang mga papasok na sa trabaho? Ayan. Bigat na bigat ba ang katawan? Pakahirap. Dapat napakahirap. hilahin. Buhatin ninyo ang inyong mga sariling katawan. Ganun naman At yan eh. isipin na lang natin. Pagka naumpisahan mo ng magtrabaho. Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na. Yung simula lang talaga ang problema lalo na't galing sa kasiyahan. Ang importante yung yung dumaan ka sa mga magagandang happenings, Yes. mga masasaya. Kumbaga yung dalang kasiyahan nun dapat hindi natapos nung matapos ang kainan o pagsasama-sama. Dapat ay maiko-convert mo to into energy. Yan. Sa
pagtatrabaho. Na iko-consume mo pagpasok mo sa trabaho simula ngayon. Ayan. Alam mo, kumbachero, yung marami tayong mga kakilala talagang todo-todong magtrabaho at ini-schedule, sadyang ini-schedule yung pagbabakasyon. Oo, talaga. Kailangan yun kakayod ng kakayod, tapos naglalaan siya ng malaking bahagi ng kanyang kinikita sa para kanyang pagbabakasyon kasama yung pamilya niya. Yun, ang importante. Sapagkat we create memories. Yan. At hindi na natin maibabalik yun, lalo na ngayon ang bilis. Diba, may mga anak tayo, no? Ang bibilis magsitanda rin ng mga anak natin. Yun ang nagiging problema, lalo ng mga nagsisimula ng pamilya kumbatsero na ano ba tawag doon, kakraming, yung talagang tutok na tutok sa trabaho para matiyak na nasa ayos ang kanyang pamilya. Tama rin naman yun. Oo, talaga. Pero may dumarating ang punto na pag tsaka mo lang marirealize, hindi ko pala nakitang lumaki yung anak ko. Dahil sa sobrang pagtutok at sa sobrang paghahangad mo na matiyak na magiging maayos ang iyong pamilya. Ang kanilang kinabukasan ay po-provide natin yung pangangailangan nila, no? Sa kumbatsero na ngayon nga, kung kailan namang umabot na ako sa edad na 35. Oo, totoo yun. Ako man. Yung bang napaka-importante po na kinakausap natin yung ating mga anak. Napaka-importante na kung maaari kilala natin yung kaibigan nila, yung mga sinasamahan nila, kung ano yung kanilang kinahihiligan, kung ano ba yung nagpapasaya sa kanila, ano rin yung nagpapalungkot sa kanila. At dapat nandun tayo bilang kaibigan ng ating mga anak. Napaka-importante. Nare-realize ko talaga na hindi yung matatakot sa'yo dapat yung anak mo, kundi ituturing kanyang kaibigan. Ayun. Napaka-importante. Jerry Baja at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DZRH. Eto na ang ating mga RH reporters. Nagbakasyon kaya ang mga ere? Malamang si Boy Gonzales nakapag-recharge. At may mga happenings din kasi may mga happenings din ba sa buhay ating mga RH reporters? Ayan, alamin natin sa oras na 8 minuto bago ang alas 7. Baka naman hindi napapagod ang mga reporter. Pagka-reporters. Parang balita. Hindi napapagod ang balita. RH29, Boy Gonzales. Coming, Boy! Happy New Year! Happy New Year! Actually, Jerry, walang bakasyon. Tuloy-tuloy naman, tuloy-tuloy. Ngayon, itong dito naman ako sa Florida Bus Terminal sa Airshow dito sa San Paulo, Manila. At dinadagsana ng mga kababayan natin na nagbakasyon sa parte ng Adote. Halimbawa, Cagayan, Ilocos Sur, Santa Ana, Salawag, na dumating na rito sa terminal na talagang pagod sa halos mahigit sa 10 oras na biyahe galing sa mga probinsya. Ayon sa mga kausap ko si Mang Corpus, talagang isang linggo silang nagbakasyon at masaya-masaya ang kanyang pamilya dahil sa napuntahan yung kanilang mga kamag-anak sa dalawigan naman ng Ilocos Sur. Hahabol daw ba sa trabaho? Makakahabol pa raw ba sa trabaho ngayon? Oo, yung sabi ng iba naman kanina ay magkakasyon sila ngayon dahil pagod sa biyahe. Napagod sa biyahe. Hahabol daw sa trabaho. Pero yung iba naman ay kasama yung kanyang mga anak, nagpaalam na raw sa kanya na boss na Mag-Star City. Ay tuloy tayo na. Dahil sa biyahe nila ay nasa 10 oras at 1 linggo na. Wala nang December 25. Dahil lamang doon na rin sila nagsalubong na bagong taon. Ang dami mga dagahin dala-dala sa mga kababayan natin na galing sa mga probinsya. Pero pang dala kayo na rito na parang sapon ng bigas. At pinag-pityak naman ng si Colonel Arnold Tom Ibay, ang hepe ng Manila Police District, ang pagbabantay sa mga bus terminal sa Manila. Pero dito sa Florida Bus Terminal
Anthony Jerry, wala pa ako nakikita ang mga pulis para maging ligtas itong mga pasero na nagbakasyon at matiyak din yung kaligtasan nila. Mga Manila-Milan na mga tricycle driver ang sumasalubog sa mga pasero, pababa pa lamang ng bus para maging nakontrata kung saan ng lugar, pwede ka bigay. Pero marami din mga taxi na ang pumaparada rito at may mga Grab at nakatabi naman yung LTFRB dito sa naturang lugar. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, si Jerry, dito si Bay Gonzales, tuloy-tuloy sa pagdasalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Thank you, boys! Standby lang, Edniel and Edwin. Nabanggit mo yung Star City, kumbachero. Ingat nga pala, ha? Doon sa mga naka-vacation mode pa rin kahit na pumapasok, wala naman problema. Pagdating ng off, sa hapon, diretso na kayo dito sa Star City. Ay, nako. Lalo pat, ang lamig pa ng panahon natin ngayon. May snow nga sa Star City. Ayan, ang sarap sumakay-sakay sa mga rides dito. Yung Bancho Bibo dyan, Sherwin, gano'ng kataas yun? 300 meters yata yun eh. Ang taas, ano? Talaga naman, Tsaka yung Caterpillar. Yung Caterpillar. Hindi ba heavy equipment yan? Yung sa Caterpillar lang hilong-hilo ka. Lulang-lula ka. Nakakahilo din kay Carousel. Ayan Star City welcomes everyone. 4 na minuto bago ang alas 7. 2 por 2. Katakot din yung malakas na lindol na tumama sa Japan, kumbachero, no? Ilan? 7.4. Oo, na magnitude. Kumbachero. At 4 ang reported na namatay dyan eh. 4 ang namatay, tapos nagkaroon ng tsunami. Pero mabuti na lang hindi ganun kalakihan. Kataasan yung mga alon. Kanina naman, hindi lindol lang kinatakot ni Kuya Arthur Fermin nung nag-i-intro tayo eh. Nandun pa rin ba siya sa Japan? Ang kinatakot niya, baka wala siya makita na square na prutas. Bawal ang bilog. Hindi, meron dyan. Sa Japan. Sa Japan ako nakakita ng kwadradong pakwan. Kwadradong pakwan. Baka, Kuya Arthur, alam mo na ha. Kwadradong pakwan. Saka tas padala mo na lang kami ng Wagyu. Ayan, Kobe beef. Kuyang Chris Nulod, Happy New Year. Tsaka kay Flor Delis Espadilla. At kay Jesus Arboleda dyan sa North England. At ang laging nakatutok sa atin na si Yolanda Jones na laging nakasubaybay. Yolanda Jones, pinsan. Masama tayo dyan sa London. Si Kuya Levi Santos at ang buong Photon family daw ay bumabati sa atin ng Happy New Year. At si Mayor Jopet Inton ng Hermosa, Bossing, magandang morning, Happy New Year. Si Kuya Jay Gomez, ang Mr. Philippines dyan sa London, ang nakatutok hanggang ngayon. Balikan natin ang ating mga RH reporters. Nasa Cubao naman si RH52 Edniel Parosa. Kami na Edniel! Anthony at Jerry, nagsa na nga yung mga pasaherong umuwi galing sa mga probinsya sa Luzon patungo dito sa Victory Liner Terminal sa Cubao, Quezon City. Ayon sa mga dispatcher dito at secure, mas marami yung foot traffic ngayon kumpara kahapon. Sa unang araw ng taon at syempre holiday pa. Wala lang ngayon yung terminal master at umaalalay sa dating na mga bus. Kaya wala tayong makausap ng sa exact numbers. Pero ibig sabihin, ayun pa lang nagsisiuwian yung mga bakasyonista na galing Zambales, Pangasinan at Baguio City. Maliban sa mga nabanggit na lugar, naabutan natin 2 bus. Nagbaba ng mga pasahero galing sa may San Fernando sa Pampanga. Marami sa mga napapansin natin buto ng pasahero, paalis din. Wala ko ba o pabiyahing iba Zambales? Paliwanag ni Raymond Tolentino, konduktor dito, bukod sa pamosong pasyalan na Baguio City. Patok din ang Zambales nitong holiday season hanggang ngayon. Dahil marami sa kanilang pasahero ang lokal o may kaanak sa lugar, ibig sabihin taga-roon talaga. Sa ngayon, pangilan-ilan lang yung mga nasa ticketing booth habang marami sa mga andito, yung syempre nag-aabang ng sundo o matasakyan pa uwi sa kanilang tahanan sa Metro Manila. Yung pinaka-exit at taxi bay, araw sa likong bahagi ng terminal, kaya hindi rin naman nagka-traffic sa EDSA
kaya sa ibang terminal sa tabi rito sa Cubao, Quezon City. At pinakanan ko na rin, Jared Anthony, ang paborito niyong terminal. Yung pinakamalinis na bus sa Metro Manila, ang Superlinis. Yung Superlinis. Superline. Oo. Sabi ni Norman Marcilia, terminal dispatcher dito, nagsimulang maramdaman yung uwi ng mga kanilang pasahero. Ngayong ding araw na ito, partikular mula Bicol. Yung biyahe nila ay Quezon at Bicol mula rito sa Metro Manila. At inaasahan nila na bukas ay matatapos na yung dating ng bulto ng mga pasahero nila galing sa Kabikulan at nasabing bahagi ng Southern Tagalog para nga pumasok na sa kanilang mga trabaho dito sa NCR. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edniel. Magandang umaga sa mga nagbibiyahe sa Skyway. Ano, matraffic na ba sa Skyway? Ating Irene Messina, papasok na raw sila sa BIR Makati, kumbachero. Ayan, yung mga mangungulekta ng buwis natin, pumasok kayo ng maaga para marami kayong makolekta. Ang Bureau of Customs ipinagmamalaki ni Customs Commissioner Benvenido Rubio na nakakolekta daw sila ng 911 billion pesos nung nakarang taon. Sobra-sobra sa target. Sa target. Kaya ang plano nga daw tataasan na nila ngayon ang target. 1 trilyon. Oo. Kaya nyo ba yan? Kaya na ba yan? 1 trilyon. Aha. Sige nga, tingnan natin. Hawakan mo sa tenga. Mr. Jerome Tang, magandang morning. At si Ka Jerry Labasan na lagi nakatutok. At si Kuyang Dong Concepcion. Ayan, Kuya Dong, wala ba tayong mga peste dyan? Wala ba tayong anay dyan? Wala ba tayong mga anay dyan? At magandang morning din pala kay ating Susan Yulo Ramos. Maayong aga, Pangga. Bugtaw na kamo. Bugtaw na kamo. Eto pa, si RH23 Edwin Duque dyan sa MacArthur Highway. Come in, Edwin. Happy New Year, Jerry. Happy New Year. Ramdam pa rin natin sa mga oras ito yung dagsyan ng mga motorista na pauwi ng Metro Manila. Sila yung mga nagdirang ng pagsalubong ng bagong taon sa iba't ibang bahagi ng Northern Luzon at partikular dito sa may bahagi ng Bulacan. Maraming pasahero pa rin sa mga oras dito, yung mga pauwi ng Maynila na galing sa iba't ibang bahagi ng Bulacan na nag-aantay ng pasahero sa may MacArthur Highway sa may Palulo sa Bulacan. Yung mga una natin binasa kanila, itong mga bus terminal at nagsapa rin yung mga pasahero na naghabol para makapasok sa trabaho ngayong araw. Pero itong bahagi naman ng North Luzon Expressway, hindi na gano'ng marami yung motorista galing ng Northern Luzon papunta ng Palitara. Pero nakita natin dito sa ating habang tinatahan natin itong MacArthur at ng North Luzon Expressway, mas marami naman ngayon yung pauwi ng bahagi ng Northern Luzon na galing na iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ito naman, ayon sa index, sila naman yung mga galing ng nagdilang mga pagsalubong ng bagong taon dito sa Metro Manila. Sa ngayon, ang southbound ng mga highway, hindi nga naman traffic, pero northbound papunta ng Monument sa Kaluhan, ang medyo mabigat ang daloy ng trapiko. Wala pa rin dito sa bahagi ng MacArthur Highway at North Luzon Expressway, ako pa rin sa RH23. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edwin. Thank you, RH Reporter. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapoboy! 7 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Paha.
Araw ng Martes, 2 ng Enero 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Mga balita. Pagbabalik ng milyong bakasyonista sa Metro Manila matapos ang mahabang bakasyon, pinagandaan ng pamahalaan. 11 buwang gulang na sanggol, pinakabatang biktima ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Yellow card ng 10 Emboy Barangays, wala ng bisa simula ngayon. Sino si Emboy? Embo lang yun, Embo. Di ba komedyante yun si Emboy? Lisensya ng SUV driver na umbarano sa bangko sa QC, sinuspinde. Panuntunan na itinagda ng Supreme Court sa batas laban sa terorismo, epektibo simula sa Enero 15. As presyo sa LPG bumulaga sa 2024. Presyo naman ng produktong petrolyo may rollback. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Alas 7:09 ang ating oras. Sa detalye ng ating mga balita, pinaghahandaan ng pamahalaan ng pagdagsa ng mga pasaherong babalik ng Metro Manila mula sa holiday vacation. Ayon kay Colonel Jane Fajardo, tagapagsalita ng Philippine National Police, mananatiling nakaalerto ang kanilang pwersa hanggang sa susunod na linggo. Inihayag pa ni Fajardo na kasama na rin ang security measures at ang pinaigting na police visibility para sa translasyon. Una nang nagpatupad ang pambansang pulisya ng maximum police visibility noong Yuletide season. 11 buwang gulang na sanggol ang nasunog ang mukha at kanang mata matapos tamaan ng sinindihang pikulo sa isang kalye sa Metro Manila. Ayon sa Department of Health, ito ang pinakabatang naging biktima ng paputok habang ang pinakamatanda ay 72, yung sabi niya, no? 72. 73. Oo, 73 ba? Oo. 73 years old na lalaki mula sa Ilocos Region na naputukan naman ng kwitis sa mata. Yung pong batang 11 buwang gulang, hindi po siya yung nagpaputok. Nahagisan lang po ito. Nahagisan po ito ng sinindihang pikulo. May naitala rin ng DOH na 3 kaso ng amputation o naputulan ng daliri at kamay dahil pa rin sa paputok. Itinigil na ng lokal na pamahalaan ng Makati ang healthcare subsidy para sa mga Embro barangays. Teka, iba naman ito. Kanina Emboy. Ngayon? Embro. Aba? Embo. Mga ano ba yun? Comembo, Pembo. Ayan. Ang Yellow Card Program ay inisyatibo ng lungsod ng Makati kung saan ay nagbibigay ito ng free o subsidized healthcare sa kanilang mga residente. Ayon sa Makati Government, ang kanilang hakbang ay bilang pagtalima sa kautusan ng Korte Suprema na ang 10 Embo barangays ay nasa jurisdiction na ng Taguig. Inihayag pa ng pamahalaan ng Makati na simula pa noong January 1, ang yellow card ng 10 Embo barangays ay wala na ngang bisa. Sinuspinde ng 70 araw ng Land Transportation Office ang lisensya ng driver ng SUV na bumangga sa isang bangko noong December 28 sa Quezon City. Ang tindi niyan. Wala ba tayong video niyan, Mother? Oo. Sabi po ni LTO Chief Vigor Mendoza na ipadala na ang show cause order sa may-ari at driver ng Toyota Fortuner na residente ng Baliwag, Bulacan. Sa investigasyon, naka-reverse daw po noon ang kotse pero aksidenteng umabante at nabangga ang isang nakaparadang kotse bago tuluyang humarurot sa loob ng bangko sa Quirino Highway. Ito yung video.
Sige nga, tingnan nga natin. Ito yung tapos na. Tapos na, oo. Oo. Grabe. Patay po dahil sa insidente ang isang babaeng bank teller habang 6 na iba pa ang sugatan. Ang tindi niya, talagang pinasok yung video. Parang parang hold-upper na biglang binasok ang bangko. Tapos patay ang isa, meron pang hanggang ngayon. 6 yung sugatan, may critical pa rin. Meron pang critical. Hindi ho ito, ang binabanggit nung una, baka sudden unintended acceleration yung dati. Dating naging problema, issue. Naging issue sa Montoro. Oo, pero ito hindi Montoro. Fortuner to Toyota Fortuner. Hindi ito yung dating sunod-sunod na nagkaroon ng kaso ng SUA. Tingnan natin pero yun nga matindi, may patay kumbatsero. May patay sobra. Alas 7:13 ang ating oras. Epektibo na simula Enero 15 ang mga panuntunan sa Anti-Terrorism Act of 2020 at mga kaugnay na batas na inaprobahan ng Korte Suprema. Kabilang dito ang pag-secure ng kautusan mula sa Court of Appeals bago magmanman sa ilang individual o grupo na hinihinalang terorista. Gayun din ang pag-aresto sa ilang individual o miyembro ng organisasyon kahit walang warrant of arrest, alinsunod sa Anti-Terror Act at hindi lalagpas sa itinakdang panahon. Bukod dito, sakop din ang mga petisyon at aplikasyon sa freeze orders, restrictions on travel, designations, proscriptions at iba pang court issuances. Alas 7:14 na ng umaga, sinalubong ang ikalawang araw ng 2024 ng tapyas presyo sa produktong petrolyo. Batay sa anunsyo ng mga kumpanya na langis, bababa ng 1.40 kada litro ang presyo ng kerosene, 35 sa diesel habang 10 sentimos lamang ang sa gasolina. Naging epektibo ang tapyas presyo ng petrolyo ngayong Martes. Ang bad news, tumaas naman ang presyo ng LPG ng 3.40 bawat kilo simula rin ngayong araw. Ito katumbas ng 37 pesos and 40 centavos sa kada 11 kilogram na tangke ng LPG. Ang adjustment sa presyo ng LPG ay bunga ng panibagong paggalaw ng contract price nito sa world market ngayong Enero. Susunod! Dito po! Kailangan pa nga ba talagang bumili ng mga bakuna, bagong bakuna? Lalo pa sinabi ni Dr. Eric Tayag kanina na meron na tayong 18 cases nung bagong yung bagong variant ng COVID. Lahat ng yan at iba pang mga balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. alas 7:15. This time mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:20 ang ating oras. Tuloy ang mga pangunahing balita. Pinag-aaralan ng Department of Health ang muling pagbili ng mga bakuna kontra COVID-19. Yan ay kasunod ng paglabas ng mga bagong variant ng COVID na bagamat hindi malala ay mabilis na kumakalat at mabilis makapanghawa. Ayon kay Yusek Eric Tayag, tagapagsalita ng Department of Health, nasa plano na ng gobyerno ang pagkuha muli ng COVID-19 vaccines. Ngunit tulad ng dati ay prioridad na bigyan ito ang mga senior citizens at ang mga may comorbidities. Pinakaya pa ng bakuna natin. Kaya lang ngayon pinag-aaralan dahil sa mga bakunang tinanggap natin ay kada una bumababa yung protection natin laban sa mga bagong variant. May mga bagong labas kasing COVID vaccine. So yun ang tinitingnan ngayon na baka yun ang bagay sa JN. Si Dr. Eric Tayag ng Department of Health. Alas 7:21 na ng umaga, sa kabila po ng paulit-ulit na babala ng mga otoridad para sa ligtas na pagsalubong sa bagong taon, nakapagtala ang PNP ng 4 na patay at mahigit 500 sugatan dahil sa paputok.
Ayon kay Police Colonel Jean Fajardo, tagapagsalita ng PNP, 2 sa namatay ay resulta ng sunog sa isang residential area na ang dahilan ay paputok. Ang isa ay naputukan habang ang ika-4 ay biktima ng indiscriminate firing. Nasa 13 ang insidente ng illegal discharge of firearms hanggang kahapon. Isa rito ay pulis na nagpaputok ng baril sa Zamboanga City. Bagamat tumaas ang bilang ng mga naputukan, itinuturing po ng PNP na generally peaceful ang pagsalubong sa 2024 sa buong bansa. Samantala, 4 na bata ang sugatan kabilang isang minalas na naputulan ng isang kamay nang sumabog ang napulot na paputok sa Sampaloc, Maynila. Ayon sa Manila Police District, naglalaro ang 4 na biktima ng mapulot ang hindi pa alam na uri ng paputok. Gumawa ng apoy ang mga bata at saka inilagay ang paputok nang bigla itong sumabog. Sugatan ng 4 at 4 na magkakaibigan, ngunit pinakamalala ang 8 taong gulang na batang lalaki na nawasak ang kamay at kailangan itong putulin. Naging epektibo raw po ang kampanya sa iligal na paputok sa bansa sa pagsalubong sa bagong taon. Ito naman ang naging assessment ni Health Secretary Ted Herbosa at tinawag na satisfactory daw po ang selebrasyon sa kabila ng tumaas na bilang ng fireworks-related injuries sa pagpasok ng bagong taon. Paliwanag ni Herbosa, kakauntian na biktima ng paputok noon dahil kasagsagan ng pandemya at limitado ang public gatherings. Muli namang iginit ni Herbosa na dapat paigtingin ng law enforcement agencies ang kanilang pagsisikap para masawata ang mga nagbebenta ng iligal na paputok. Alas 7:23 ang ating oras, unhealthy. Ito ang naobserbahang air quality sa ilang lungsod dito sa Metro Manila matapos ang pagsalubong sa bagong taon. Batay sa monitoring ng DNR, naitala ang air quality na 224 o acutely unhealthy. Diyan po sa lungsod ng Makati. Habang unhealthy for sensitive groups sa Taguig City at Pasig City, samantalang fair naman sa Caloocan at San Juan. Sa nalalabing bahagi ng Metro Manila, offline ang status ng monitoring stations, habang sa Quezon City at Valenzuela ay no station. No station. Oo. So, walang monitoring. Alas 7:24 na ng umaga sa Ibayon Dagat, 4 ang patay habang libu-libong individual ang nasa evacuation centers kasunod ng magnitude 7.5 na lindol na tumama sa Western Japan. Iniulat ang tsunami waves na may taas na 3.9 feet sa Wajima City habang ibinaba na sa advisory sa mga tsunami warnings. Ayon sa United States Geological Survey, nakapagtala na ng 31 aftershocks sa Western Japan kung saan pinakamalakas ang magnitude 6.2. Nasa 8,500 military personnel ang nakastandby upang tumulong sa emergency operations. Nahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Sa ating showbiz, Uy, happy New Year pala kay General Bart Bustamante at sa kanyang magandang may bahay na si Doktora Cynthia Bustamante. Happy New Year. Happy New Year. Colonel Moy Pagaduan. Kumusta ba mga sibuyasan natin dyan? Oo. Ay, yung binabantayan ba niyang Aulo Dam? Maganda raw. Maganda ba? Ayos Paganda naman. raw ng paganda, kumbatsero. Si Kuya Ido, Kapitan Ido at Judge 13. Aha. Kumusta ba yung mga umbrella girls dyan? Dapat inaalagaan ng kutis, lalo kahit na malamig ang panahon, pero yung sikat ng araw, Iba kumbatsero. Huwag niyo kalilimutan yung sunblock. Yan, yung sunblock. Magpapahid kayo ng sunblock at mga lotion dyan, ha? Si Kuya Fort Jose, nakatutok sa atin. Kuya Fort, kamusta ka na? Magandang morning at Happy New Year. Happy New Year. Ganun din kay Kuyang Kaloy Versonilla. Yan, ang master ng QC Emergency. Aba. At isang manunudla, isang shooter. Aba. Happy New Year. Ito na. Pag manunudla, archer din no? Archer din. Archer, ayun. Ito sharpshooter. Sharpshooter, matindi. At magandang umaga kay Kuya Anton Peña. Ayan. Ito na. Sino ba yung bagong kasal? Hindi, wala pala si Morley, ano?
Yes! Yes! Nakabakasyon pa si Morley. Kasal na ang aktres na si Angelica Panganiban sa non-showbiz partner na si Greg Homan. Aba, hindi naman Kaya pala matagal nang walang walang masyadong ganap sa pelikula itong si Angelica, kumbatsero. Ginanap daw po ang kasalan ng dalawa sa Amerika noong December 31 o bago matapos ang 2023. Ayun. Ito yung picture nila. Ayan. Si Angelica at saka si Greg. Sina Angelica at Greg ay may anak na babae na si Amila Sabine na ipinanganak noong 2022. Okay. Thank you. Pangunahing balita sa sports. Hinirang na Athlete of the Year ng Philippine Sports Writers Association ang Filipino pole vaulter na si EJ Obiena. Si EJ. Ito matapos masungkit ng 28 anyos na atleta ang new records para sa Pilipinas at 3 gintong medalya sa malalaking international tournaments. Si Obiena rin ang kauna-unang Filipino athlete na nakasikwat ng pwesto sa 2024 Paris Olympics. Pangunahing balita sa kalusugan. Sa ating health news, dapat na maging good vibes ang pagsisimula ng taon. Ito'y dahil sa nakakaapekto rin ang mood ng isang tao sa kanyang kalusugan. Ay, totoo naman. Pag ikaw laging nagmamaktol, laging problemado sa buhay, abay, talagang hindi lang kalusugan, pati itsura. Talaga. Tatanda ka kaagad. Diba? At maapektuhan lahat kapag ikaw laging puro kabiguan sa buhay ang lagi mong at nakakahawa yan, kumbatsero. Ito yun. Dapat ipipihit mo yung kaya mo ipihit papunta sa positibo kahit na totoong may nangyayari. Di ba? Kailangan alam mong baguhin. Lagi mong tingnan yung the positive side of everything, di ba? Totoo yan. Lagi namang meron Laging meron. Hindi pwedeng wala. At titingnan mo lagi yung mga, di ba, may magplano kang mag-Japan. Punta doon sa pinuntahan ni Kuya Angelo na kung saan siya nagpagulong-gulong sa snow. Makita mo lang yun, ay, naka-schedule nga pala akong pumunta ron. Sasaya ka na nun, di ba? Tama. Magiging positive ng outlook mo ng gano'n. Kaysa naman sa lagi mo iniisip yung mga problema mo nung nakaraan. Wag na yun. Saka ano yung tawag kong batyero yung do not dwell on the past. Yes. Live for the future. Totoo yun. Kasi ito na yung ngayon saka yung bukas, yun ang importante. Ayan, yung ngayon at ang bukas. Yung nakaraan naman nandidiyan para matuto tayo natuturuan may tayo. May mga leksyon, may mga aral tayong napupulot. Batay po sa pag-aaral mula sa National Center for Biotechnology, may 4 na emosyon na nagdudulot ng epekto sa ating katawan. Una ay ang galit o anger na nakapagpapahina sa atay. Ang kalungkutan na nakakaapekto sa baga. Ganun pala yun, Ang stress na nakapagpapahina sa puso at utak. At ang takot na may epekto sa bato. Yun pala yung ganun pala yung takot nakakaapekto sa kidney. Galit sa atay, may epekto sa atay. Yung kalungkutan sa baga, stress sa puso sa utak, at yung takot ay sa kidney, sa bato. Sa bato. May mga paliwanag ang siyensya sa kung paano nagdudulot ng negatibong epekto sa mga important organs natin ng ating katawan ng mga emosyon na ito. Kaya't ang payo ng mga eksperto, mas makabubuting kontrolin ang ating emosyon upang hindi ito magdulot ng paghina ng ating katawan at pagbilis ng ating buhay. Ayos na. Nagatid po ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Bah. Ito po naman si Anthony Taberna. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC
Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto, en punto. 7:32 ng umaga. This time check. Ulang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Come on! 7:35 ang ating oras. Kumusta ang ating mga tsuper? Yan. Basta tsuper, sweet lover pa rin ba? Ang mga super kumbatsero ng jeepney, bilib tayo dyan sa galing magsukli. Galing magsukli, ano? Habang nagmamaneho. Habang nagmamaneho, nakapagsusukli. Hindi mo nga maiisahan eh. Alam na alam kung sino nagbayad. Alam na alam hindi kung nagbayad. Kasi nakasulat pa nga doon sa kanyang jeep, who does not pay. Kayo ba ay nakapag-consolidate? Nakahabol ba kayo sa deadline? Meron ba extension? May binigay bang extension sa consolidation? Nako, titingnan natin yan. Bagamat ang grupo po ng Manibela ay nagbabanta ng mas marami pang mga kilos protesta. Yan. Dahil ho dyan sa programa na yan. Pero may mga nakita akong mga video nitong nakaraang kumbatsero na mukhang marami humabol. Maraming humabol, kumbatsero. Sabi siguro, wala na mangyayari sa kaka-protesta natin. Sumali na lang tayo at makiisa kaysa sa magutom. At hindi makabiyahe yung kanilang mga jeep. Totoo yun, kumbatsero. Saka wala na... Ang tingin ko dito, pag nagmatigas ang gobyerno dyan, hindi naman mananalo yung pwede natin sabing minority, no? Minority. Hindi naman mananalo ang minority pag tinigasan ng gobyerno ang modernization. Hindi po ito phase out. Ang paliwanag ng gobyerno, hindi ito phase out. Hindi phase out. Kasi naturally... Andyan pa rin ang mga jeep. Oo, nandyan po yung mga jeep na maganda ang kondisyon. Yung maayos ang kondisyon. Yung mga bulok na at hindi na dapat na bumibiyahe, yun ang unti-unting hindi na mairerehistro dahil hindi na papasa sa motor vehicle inspection. Totoo, kumbatsero. Ito lang bagong taon, kumbatsero. January 1. Isa daw pong jeep dyan sa Sumulong Highway Extension sa Antipolo ang nahulog sa creek. Nahulog sa creek. At marami po ang nasugatang mga pasahero. Ang sinasabi po ng driver ay nag-malfunction ang kanyang preno. Ayun na naman. Kaya nawalan na naman ang preno. Nawalan na naman ang preno. Ito yung picture kumbatsero Kuha ng Manila Times kaya nahulog. Kaya nga may mga nasugatan. Ito po yung dahilan kung ba't talagang dapat na ayusin Hindi, tayo, kung tayong tatanungin, ayaw nating mawala yung uso ng jeep yung itsura ng jeep. Yung itsura ng jeep. Icon na yan Icon na ng hindi lang ng Maynila kundi ng Pilipinas. Ng Pilipinas, hindi dapat mawala yan Kasi ang nangyari, yung itsura ngayon ng mga Egypt na tinatawag minibus Minibus. Kumbatsero, hindi na jeep, hindi mo na maalala jeep. Pero kung susundin yung sinasabi ni Ginoong Francisco ng Francisco Motors, nakita niyo yung design jeep na jeep, malaki. Tapos yung mga haba pa nga yung mga pasahero kumbatsero, hindi yung mga nakatagilid magkakaharapan na ganyan. Parang bus din na nandun ka sa nakatingin ka sa tinitingnan ng driver. Paharap na. Magkakaroon ka na ng seatbelt. Yung una kasing mga nakita kong gawarin nila, ganun pa rin, sa dati pa rin. Pag ganun pa rin ang upuan. Yun ang mahirap, pag na-aksidente yun pwede bang seatbelt? Lahat ganun kadami na yun. Lahat nakasama, magkakasama sa isang seatbelt. Pero ang tama talagang upo, yung nakaharap ka sa direksyon mo. Yun dapat. Saka kung nakikinig sa atin si Saraw, si Saraw, si Francisco Motor, si Amante, baka pwedeng kayo mag-consolidate na rin kayo. Kayo mag-consolidate at mangutang kayo sa bangko ng gobyerno. Tapos Land Bank o DBP.
Oo. Diba? Saka maibenta sa mas mababang halaga. Magkano yung sabi ni Francisco? Less than 1 million eh. Less than 1 million Less na lang than 1 million. Bibili ka ng jeep, yung sabi bagong jeep, pero segunda mano lang naman yung wala makina yan. Magkano ba isang jeep ngayon? Napakamahal na, halos 1 million na rin. Oo. Ay, nako. Hindi ka pa nakakasiguro. Hindi ka nakakasiguro. At ito, mga kababayan, hindi naman sa nagpo-promote tayo nitong Francisco Motors kasi na-interview nila Lakay Nakikinig ako sa interview ni Lakay. Isip-isipin nyo mga kababayan, EV to. Electric jeep. Electric vehicle po ito. Dati namumroblema ang mga jeepney drivers na maliit daw ang kita dahil mataas ang presyo ng krudo o ng diesel. Wala na. Ngayon, magcha-charge ka na lang. Electric jeep nga yun mo na lang, ano? Kaya magiging competitive yung singil sa pamasahe. Yung long term, medyo masakit talaga yung pagbabago kung batsero. Kaya kailangan talaga medyo open tayo sa mga innovation, sa mga pagbabagong ganyan. Sa ating mga jeepney drivers, tingnan nun natin yan. At wag masyadong nagpapadala sa ilang individual. Baka naman hindi driver yung mga nag-leader sa inyo dyan at hindi naiintindihan ang buong programa. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Kuya Elmer Ngo, belated happy birthday, happy New Year! Pabago-bago ang panahon natin na biglang uulan, biglang lalamig, biglang iinit. Baka meron na rin kailangan baguhin sa inyong mga bahay, ha? Buti nilang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Ayan, kaya para sa eleganteng bubong na inyong kailangan, mag-Cherry Loom, pre-painted ka na. Magandang umaga rin po sa mga taga Photon Philippines. At ngayon din sa mga taga Cherry Tigo. Ayan, Kuyang Rommel Sitin, kumusta ba ang mga Wagyu natin dyan? Wagyu beef? Sarap. Masarap, ha? Narito na po ang all-new Cherry Tigo 5X Pro Hybrid. Ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw na biyahe ng barkada o pamilya. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Meron itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. Diba? Swabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Pwede bang maka-test drive dyan? Test drive naman. Pwede. Pumunta lang po kayo sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya po naman ay dalawin ang kanilang website www.cherryauto.ph. Yehey! 7:42 ang ating oras. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Katunying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 7:46 ang ating oras. Kumusta ang biyahe natin, mga kababayan? Yung mga nag-long drive mula sa mga probinsya, mga bumibiyahe pa hanggang ngayon, ingat-ingat lang, chill-chill lang. Chill-chill lang, lalo yung kumbatsero, yung nata-traffic ka. Pag na-traffic ka tapos nagmamadali ka, nako, yun ang meron ka hinahabol, mabilis magpainit ng ulo, ano? Talaga, tapos makakatagpo ka ng mga barumbado o kaya abusado o kaya tanga na driver. Totoo. Ang dami yan. Magkakainitan sa traffic. Nako po. Kung kayo nasa biyahe, ang trend nga pala natin, kumbatsero. Tigil na ang PNR, di ba? PNR, yung dahil yan papunta na sa tuluyang rehabilitasyon at pagsasagawa ng mga bagong release ng tren natin. Pero dyan po sa Kongreso, ang chat-chat train ay sisimula na raw pong pagulungin. At inilalatag na ang release
ng Cha-Cha Train at yan mismo ang inayag. Hindi chuchu. Hindi chuchu. Hindi chuchu. Cha-Cha. Cha-Cha Train. At ayon sa kwento ni Delon, si Delon Porcalia, ay narinig niya si Congresswoman Estela Kimbo, ang Senior Vice Chair ng House of Appropriations Committee, at nagsabi raw ng ganire. Paano? The task ahead, ang trabaho sa hinaharap, is to pave the way for major, ay para bungkalin ang kalsada major, para bigyan daan ang isang malaking major long overdue, ang matagal na structural economic reforms, na matagal na dapat na mga pagbabagong pang-istruktura including economic charter change. Kasama na ang pachacha sa ekonomiya. Nako, mukhang yan ang mukhang yan ang maagang pagkakaabalahan na nating lahat, hindi lang ho ng mga mambabatas nating lahat, at mukhang magiging laman ng mga talakayan sa hindi lamang sa mga barberya, sa mga karinderya, kung kahit saan. Totoo. Ang kaibahan ho nito, ang kaibahan ng kung ito itutuloy talaga, kumbatsero, sa mga nakaraang administrasyon kasi laging nagsusulong ng Cha-Cha o charter change kung kailan yun nasa kalagitnaan o papatapos ng administrasyon. Pero ito 2024 pa lang, so pangalawang taon pa lang, papunta pa lang sa pangalawang taon ng BBM administration. Tsaka isisimulan na kaagad ng charter change. Ito kaya yung kayang timing na ito ay magiging kaiba sa mga nakaraang pagsusulong, at ito kaya yung susi talaga. Ito kaya ang pwedeng magtulak na ng napakatagal na nating pinagtatalo ng charter change. Diba? Actually, kumbatsero, kung matatandaan mo, ang partido ng Pangulong Bongbong Marcos ay partido federal. So kung ideology at prinsipyo ang pag-uusapan, talagang Cha-Cha yung kanyang tinitindigan. Tumbukin, Oo, kumbatsero, kaya partido federal ng Pilipinas Hindi ba? Papunta sa federal government So hindi lang kung magkakaroon ng charter change, gaya ng sinasabi ni Congresswoman Estela Kimbo, hindi lang economic reforms. Ako kumbatsero, sa tingin natin dyan, ang direksyon yan, overhaul ng konstitusyon. Mula economic papunta sa political at sa lahat na. Sa tagal, kailan pa ito? 1987 Constitution. Mula ho nun hindi ni minsan hindi pa nga hindi pa nabago ang saligang batas natin. Samantalang yung pinagbasihan ng ating saligang batas, pinagbasihan ng ating gobyerno, yung form of government natin na ang Amerika nakailang beses ng buwan-buwan yata nagkakaroon ng amendment sa konstitusyon ng Amerika di ba? Dahil iniaayon sa takbo ng panahon. Sa totoo lang hindi naman po Biblia itong konstitusyon natin Talagang ewan ko kayo po bang mga nanonood sa amin, nakabuklat nyo na ba yung ating konstitusyon? May English po yan, may Tagalog din. Pero mas mahirap inuwain sa Tagalog. Mahirap sa Tagalog. Ba't ba tayo ganun, Ba't ba tayo nasanay ng ganun? Yeah, because we are used to speaking in English. Well, I mean, pag nagbasa tayo ng sulatin sa wikang Pilipino, parang board na board tayo Parang mas madaling intindihin sa English. Hindi katulad halimbawa kung batsero, yung mga anak ko lang binabasa nila yung No Limit Tangere, no? Kung daw, hindi raw nila
Hindi maintindihan. May mga itinatanong pa nga sa akin. Tama ka, kumbatsero. Kung alin yung Tagalog, mas hindi mo maintindihan kung magkaminsan. Lalo na kung wala man lang drawing. Comics, pwede pa. Kung comics, pwede. Kung yung dating comics, naku, intindi ko yun. Talaga. Lalo na yung mga wakasan, yung aliwan, comics. Yung happy comics na, happy na ako dun eh. Diba? Ito po mga kababayan, kung may oras lang kayo kesa kung ano-ano mga kakaabalahan nyo, subukan nyo pong buklatin ang ating konstitusyon pagka may oras po kayo. At makikita nyo, may mga dapat na sigurong baguhin. Marami po dyan ay hindi na akma sa panahon. Marami na pong hindi na akma sa panahon. Ba't ba merong mga ayaw talagang kahit ano mabago sa konstitusyon natin? Ewan ko, nakikisigaw, nakikisali, gaya-gaya lang sa iba. Yung ibang nakakarinig. Pero meron talagang naninindigan na para bagang perpektong-perpekto yung ating saligang batas. Kahit na perpekto yan, nung panahong gawin yan, iba na ang panahon ngayon. Ibang-iba na, kumbatsero. Meron talagang mga dapat na baguhin. Hindi lamang sa punto ng ekonomiya, pati sa politikal. Totoo. Aminin na natin, tanggapin na natin. Tama ba na ang tuwing ikatlong taon mag-i-eleksyon tayo? Baka naman kailangan na natin. Hindi pa ba kayo napapagod sa eleksyon? Nakakapagod talaga. Katatapos pala ng eleksyon, nangangampanya na yung mga politiko. Wala na tayong ginawa kundi mag-usap ng tungkol sa politika. Kauupo pa lang, nakakaisang taon pa lang, pagkatapos isang taon, second year niyan, maghahanda na yung nakaupong mayor na yon o governor na yon o anumang posisyon nun para sa eleksyon sa susunod na taon. Hindi po ba? Kung hindi kayo napapagod, doon lang. Kung hindi pa kayo napapagod doon, mapagod na rin kayo. Doon pa lang, kumbatsero, doon pa lang. Itong bilang ng mga kongresista at mga senador natin, sapat na ba yan? Baka naman sobra-sobra na yan. Bawasan natin yan. Baka nga. Nung nagko-cover ako ng kongreso, kumbatsero, 240 lang yun eh. Ngayon pala, 350 na. Mario Joseph. Dami na palang kongresista. Hindi, nung mag-cover ka, 240. Mas kokonti yun nung una. Wala pang... Mahalata ka. Hindi, kwento sa akin ni Ryan Pakpako na madalas mag-CR. Madalas mag-CR. Kokonti lang yun eh. Wala pang... halos wala pang 200 nung una. Tapos unti-unti nag-200. Nag-220, 215, 220. Ngayon pala ilan na? 300 plus na, 350 na. 350 na. Mario, hindi ko na nga masubay. Dati po, ang deputy speaker niya, 3 lang eh. Yun. Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon 100 na yata ang deputy speaker. Lahat na sila, deputy speaker. At ang senador natin, 24 pa rin. Pero may plano raw na gawing per region na ang mga senador. Ay, naku po. Yun yung sinasabi natin. Baka naman sa kaayawan natin na baguhin ang konstitusyon, hindi natin nare-realize na hindi kaya nadadala lang ako ng damdamin ko. Yung sobrang takot ba sa pag binanggit yung chacha? Hoy! Chacha! Hoy! Parang natatakot na kaagad na hindi naman naiintindihan pala. Hindi na. Dapat talaga. Kaya kung meron mang panahon para pag-usapan nitong chacha, kumbatsero, ngayon. Tama. Ngayon ho. Simulan na natin. Hindi yung last 2 minutes na ng administrasyon. Doon talagang kaduda-duda yun eh. Pagdududahan ng gusto yun at ang sasabihin naku, gusto lang ninyong time extension. Manatili pa sa pwesto eh. Pero kung ngayon pa lang ay sisimulan na natin ho yung mga pagbabago, pagsasaayos. Kung ayaw ninyo ng pagbabago, pagsasaayos, pagtatama. Pag-uwasto ng mga mali o kulang sa ating saligang batas, ito na ho yung napakainam na panahon. Pag-uusapan din dyan ng pamamaraan. Isa pa rin pagtatalunan yan, kumbatsero. Constitutional Convention ba? Constituent Assembly ba? O People's Initiative? Naku, napaka... magiging abala tayong lahat ngayong 2024. Yung iba, tsatsang iniisip. Yung iba, kumbatsero, kung paano mapapatalsik ang ibang opisyal ng pamahalaan. Nako, meron pang ganun. May ganun, kumbatsero. May ganun. Kaya nga... Samantalang yung iba, ang iniisip ay chicha.
chicha. Habang makakain. nagugutom ang maraming Pilipino. Totoo ho yan, sabay-sabay hong nangyayari yan. Pero sabay-sabay din naman pwedeng asikasuhin yan. Pwede yun. Para sa pangmatagalang, para sa kinabukasan, para sa pangmatagalang epekto natin. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2. Happy New Year! Happy New Year! Damdaming Bayan! Susunod na! With clouds of fire.